Minsan lang mangyari ang araw na ito, parang apoy na hindi mo kayang apuhin. Hello, ang pangalan ko ay Marikit, 25 taong gulang ako, taga Batangas, at ito ang araw na nagbago ng lahat sa akin. Lumaki ako sa simpleng buhay, anak ng isang guro at isang mananahi, at kahit humiwalay ang mga magulang ko noong ako'y 7 taong gulang pa lang, lagi nilang siniguro na hindi ako mawawalan ng pagmamahal. Tuwing Sabado, pupunta ako sa bahay ni Tatay Jun sa bayan ng Lipa, doon kung saan ang araw ay parang yakap na hindi mo gustong bitawan, at ang hangin ay may halimuyak ng sampagita at niyog. Dito nagsimula ang kwento ko, isang araw na puno ng init, katahimikan at lihim na pag-asa. Sa araw na iyon, maaga akong nagising at nagsuot ng aking navy blue na swimsuit, ang estilo na tinatawag ni nanay na simple at disente, pero para sa akin, medyo may konting tapang. Humiga ako sa puting tuwalya sa tabi ng maliit na swimming pool sa likod ng bahay ni Tatay Jun, pinapahintulutan ko ang araw na dahan-dahang humaplos sa aking balat. Ang lamig ng tubig sa aking hawak na baso ng calamansi juice ay unti-unting natutunaw, kasabay ng mga huni ng mga ibon sa paligid. Pumikit ako, gusto ko lang maramdaman ang katahimikan, ang kalayaan, at ang init na tila yakap ng araw sa aking puso. Ngunit biglang tumunog ang telepono ni Tatay Jun. Narinig ko ang malalim niyang buntong hininga, parang daladala niya ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Nilapitan niya ako, tinitigan ang mga mata ko na kulay abo at pagod ngunit puno ng pagmamahal, at sinabi, "Marikit, may bigla ang kailangan sa opisina sa Tanawan. Kailangan kong pumunta, isang kontrata lang ito, pero kung hindi ko aayusin ngayon, baka masira ang lahat." Hindi ako gumalaw, pero bahagyang bumukas ang isang mata ko. "Sige, Tay. Hindi ako mamamatay sa pagkabagot dito. Masusunog lang ako ng kaunti." Napatawa siya. Ang tawa niyang itinatago ko bilang isang lihim, ang pinakamalinis na tunog na narinig ko sa buong buhay ko. Niyakap niya ako ng mahigpit at bumulong, "Kung kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang ako. At kung gusto mo ng kausap, tumawag ka ng kaibigan, ha?" Ngumiti ako nang hindi iniisip ang mga bagay-bagay, at maya-maya'y umalis na siya, papunta sa garahe, pinaandar ang lumang kotse, at nagmaneho palayo. Sa una, inisip kong mag-isa na lang talaga ako. Ako lang, ang araw, ang tubig na kumikislap sa pool, at ang mga ibon na kumakanta sa di kalayuan. Wala akong iniisip na email sa kolehiyo, wala ring mga takdang aralin o proyektong sumisiksik sa puso ko gaya ng anino na hindi kumikilos sa pader. Nasa puting tuwalya lang ako, nakapikit, pinapainit ng araw ang balat ko. Iyon ang uri ng kapayapaan na nararamdaman mo lang kapag hindi humihingi ang mundo ng kahit ano mula sa'yo. Ngunit habang lumilipas ang mga minuto, unti-unting bumigat ang katahimikan. Hindi dahil sa lungkot o tradisyonal na kalungkutan, kundi dahil gusto ko ng kasama. Mayroong makikinig sa tunog ng tubig na dahan-dahang kumikilos, mayroong tatawa sa mga hangal kong biro tungkol sa isang kolibri na dumapo sa gilid ng pool. Isang taong alam na minsan, ang pinakamagandang gawin sa isang araw ng tag-init ay ang hindi paggawa ng kahit ano, pero gawin yon ng magkasama. Kaya't hindi na ako nagdalawang isip. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Vanji. Sumagot siya agad, gaya ng dati, may ngiting halatang nagpapasaya. "Marikit, kung hindi mo ako tatawagan para mag-ice cream o para pagkwentuhan tayo ng mga kalokohan, parang nakakalimutan mo na ako." Napangiti ako habang nakapikit pa rin. Nasa bahay ako ni Tatay Jun, pool, araw, medyo malabnaw na calamansi juice at isang katahimikang parang gusto na akong guluhin. Nagkatahimik si Vanji sandali, saka huminga ng malalim, parang may sasabihin na matagal nang tinatago. "Alam mo ba, Marikit? Nandito ako sa bahay pero hindi ako nag-iisa." Napatingin ako agad sa telepono. "Sino?" "Si Paulo." Biglang tumayo ako, muntik na madulas ang baso sa kamay ko. "Paulo? Anong Paulo?" "Si Tito Paulo, yung pinsan ko sa probinsya. Dumaan siya dito at binisita ako." Napatawa ako ng malakas, parang binalot ng sinag ng araw na parang tinamaan ng kidlat na dumiretso sa mata ko. "Uy, dalhin mo nga siya dito," sabi ko na halos hindi na iniisip, lalo na kung gwapo siya. Nakatawa si Vanji, tila tinatakpan ng mikropono ng kamay niya. "Hindi lang siya gwapo, Marikit. Siya yung tipo ng lalaking nagpapalimot sa'yo na may cellphone ka?" "Vanji, seryoso ka ba? Niloloko mo ba ako para ibenta mo siya?" "Hindi, pinapaalam ko lang."
sagot niya, at napatawa ako ng mahina, parang unti-unti nang nararamdaman ang simoy na dala niya. Patuloy ang araw sa kanyang taas, ang tubig sa pool ay dahan-dahang kumikilos na parang alam nitong may paparating na iba. Tumayo ako at nilakad ang gilid ng pool, saka unti-unting inilagay ang mga paa ko sa malamig na tubig. Hayaan mong gisingin ako ng lamig, ang sabi ko sa sarili ko habang nakatitig sa gate. Sandali lang, narinig ko ang tunog ng sasakyan na huminto at ang busina nito. Kinuha ko ang remote ng gate at binuksan ang pinto para sa isang lumang kotse na kulay puti. May usok na lumalabas sa tambutso, parang sasakyan na naglakbay sa mga daang lupa at bayan na hindi nakikita sa mapa. Lumabas si Vanji na may suot na sombrero mula sa pawid, may salaming pang-araw at ngiting nagsasabing, "Sabi ko na ba?" At sa likod niya, si Paulo. Nakaputing polo na bukas hanggang dibdib, mga butones na maingat na binuksan, hindi dahil tamad pero dahil respeto. May suot siyang maikling shorts at tsinelas, ang tingin niya ay dumating sa akin bago pa siya lumakad. Hindi ito tingin ng panghuhusga o panunuyo, kundi tingin ng pagkamausisa. Nakita mo ba ang ganda ng araw ngayong araw? Hindi ko maiwasang humarap ng diretso kay Paulo habang siya ay palapit sa akin ng dahan-dahan. Walang pagmamadali, parang naglalakad lang papunta sa isang bukas na bintana kung saan alam niyang ang hangin ay ang hininga na gusto niyang damhin. Tumigil siya sa harap ko, mga isang siko lang ang pagitan namin. Ang tubig sa pool ay dahan-dahang kumikilos sa pagitan namin, kumikislap na parang salamin na walang kasinungalingan. Napangiti siya, isang maliit, halos mahiyaing ngiti, na para bang alam niyang ang sobra-sobrang salita ay maaaring sirain ang sandaling iyon. "Kumusta, Marikit?" Mahinang sabi niya. Hindi ako agad ngumiti. Tiningnan ko lang siya at nakita ko ang araw na sumasalamin sa kanyang mga mata. Hindi ito isang kislap, kundi isang mahinahong apoy na parang dinala niya ang init ng probinsya sa kanyang paningin. "Kumusta, Paulo?" Ang sagot ko. Wala kaming sinabi pa, walang masaya akong makita ka. Kahit isang salita, ang pangalan lang ang binigkas na parang pangako. Pumasok si Vanji sa bahay upang maghanda para sa swimming, suot ang bagong bikini na may manipis na tela at bulaklak na puti sa asol na background, parang nilikha para sa araw na yon. Si Paulo naman ay nanatili sa gilid ng pool, walang tsinelas na nakalapat sa lupa, habang ako ay nanatili sa tubig hanggang sa aking mga tuhod, basa pa ang aking likod mula sa huling paglubog ko sa tubig. Hindi ako gumalaw. Hindi ko kailangan. Mula ba sa probinsya? Tanong ko nang hindi tumitingin sa kanya, nakatuon ang tingin ko sa tubig na sumasayaw sa pagitan namin, na tila sumasalamin sa kalangitan at sa isang kakaibang mundo. "Mas malayo pa kaysa doon," ngumiti siya ng mahina. "Isang lugar kung saan ang oras ay hindi nagmamadali. Gumigising kami sa huni ng tandang, natutulog kami sa liwanag ng buwan, halos walang signal ng cellphone sa kalsada papunta sa bahay namin. At kapag dumating ang katahimikan, niyayakap ka nito, pinipigilan kang tumakas." Tumingin na ako sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kulay lupa pagkatapos ng ulan, madilim ngunit buhay na buhay. May isang bagay sa mga iyon na hindi lang katahimikan, kundi isang malalim na pakikinig, na parang nakikinig siya kahit na hindi ako nagsasalita. "Kaya wala kang social media?" Tanong ko. "Meron naman pero hindi ko ginagamit," sagot niya. Sabay tawa na parang likas sa araw na yon, sa tubig at sa hangin. Sa isang iglap, naintindihan ko. Hindi siya nagpapanggap para mapasaya ako, siya lang ay totoo. At iyon ang mas nakakatakot at mas maganda kaysa sa anumang linya. Bumalik si Vanji, kumikislap ang kanyang mga mata habang nakahiga sa puting tuwalya. Ang kanyang tawa ay parang ng isang batang natuklasang hindi pala seryoso ang mundo, gaya ng sinasabi ng matatanda. "Mukhang nagkakasundo kayo, ha?" Sabi niya, nakayuko ang ulo, may salaming pang-araw at ngiting kitang-kita. Hindi siya nagtanong, tila ipinahayag niya ang sagot bago pa man siya bumukas ng bibig. Nakangiti akong bahagya, hindi dahil nahihiya, kundi dahil bigla kong naramdaman ang init ng araw, hindi lang sa balat, kundi sa puso ko. "Oo," sagot ko ng mahina, na parang natatakot na masira ang mahika ng sandali. "Pinapromote mo siya, ano?" Biro ni Vanji. Tumingin si Paulo sa akin, ang ngiti niya ay hindi para sa papuri, kundi para sa pagkaunawa na sa isang saglit, nakita siya ng isang tao ng totoo. "Sinasabi ko lang ang totoo," sagot ko. "Talagang mabait siya.
Dagdag ni Vanji na may kunwaring pagkabigla, pero ang mga mata niya ay kumikislap. Oo, sabi ni Paolo nang hindi nagdadalawang isip, pero sa inyo lang? Napabuntong hininga si Vanji ng may drama, ngunit ang mga mata niya ay kumikislap. Ah, ganun ba? Mag-iiwanan niyo ako dito mag-isa sa aking kaipirinha? Hindi namin hahayaan yan, sagot ko habang tumatayo sa tubig. Tumawa siya ng malakas at tunay, at pumunta sa salamin na lamesa kung saan may inihandang mga baso, kalamansi na bagong pisil, kristal na asukal, yelong dinikdik sa kamay, at dahon ng mint na kinuhanan niya sa bintana ng kusina. Kaipirinha ng bahay, aniya habang inaabot ang isang baso kay Paolo at sa akin, gawa sa pagmamahal at kaunting pagkahilig sa kalikasan. Uminom kami ng ilang higop, saka muling lumangoy. Tumawa kami habang sumisiklab ang araw sa aming mga mata. Si Vanji, nakahiga sa tuwalya, tumatawa na parang batang bagong natuklasan ang lihim ng mundo at mabilis ang oras. Bigla sinabi ni Vanji, sapat na muna ito ngayon. Pinakita niya ang mga daliri na nangulubot dahil sa tubig. Pumasok siya para maligo at ang bakuran ay naging tahimik sandali. Tanging ang tunog ng tubig na dahan-dahang kumikilos pa rin, ang amoy ng kalamansi at mint sa hangin, at ang init na iniwan ng araw. Si Paolo ay unti-unting lumapit ng walang pagmamadali, at nang tumigil siya sa harap ko, ang tubig ay nasa taas ng aking balakang. Ang araw ay nagliliyab sa kanyang mga mata na parang apoy na hindi natatangay ng hangin. Marikit, bulong niya na parang halos walang hininga. Oo? Tanong ko, kung sabihin ko sa'yo na gusto kong bumalik dito para makita kang muli, papayag ka ba? Hindi ako sumagot ng salita, hinawakan ko lang ang kanyang kamay. Nang bahagyang yumuko siya, ang mga labi niya ay dumampi sa akin. Malambot, parang alam niyang bawat segundo ay isang regalo na hindi dapat sayangin, dahan-dahan, na parang binabasa ang aking mukha. Hindi ako gumalaw dahil sa sandaling iyon, buong-buo akong naramdaman. Ang tubig ay sumasayaw sa pagitan namin, magaan, na parang sumasabay sa aming paghinga. Isang malumanay na alingaw-ngaw ng mundo sa paligid namin. Lumabas kami sa pool at tumungo sa gilid nito. Si Paolo ay may pag-aalaga sa bawat kilos na nagsasalita ng higit pa sa salita. Ang araw ay unti-unting lumalalim ang kulay na parang bahagi ng aming tahimik na palitan. Muling tumingin siya sa akin at sa mga mata niya, nakita ko ang isang bagay na hindi ko pa nakikita noon, isang dalisay na pagsuko na halos magpabagsak sa akin. Ang kanyang tinig ay parang haplos. Wala siyang pagmamadali sa mga salita o kilos. Hindi ako sumagot. Bahagyang yumuko ako sa kanya, pinikit ang mga mata ng sandali. Nang buksan ko ulit, nakangiti siya ng maliit, parang nahihiya, pero puno ng kahulugan, parang wala ng oras. Para kaming lumulutang sa pagitan ng totoong mundo at panaginip. Ang kanyang ekspresyon ay nagsasabi ng lahat, tungkol sa pagiging naroroon, ganap na naroroon, magkasama. Ramdam ko ang bigat ng lahat ng hindi pa namin nasasabi. Para akong nag-iisa sa mundo sa oras na yon, natural, ginagawa ang sandali na walang hanggan. Ang katahimikan sa pagitan namin ay kumpleto at perpekto. Parang ang buong universo ay nagsanib puwersa para dalhin kami sa sandaling iyon. Wala nang simula o wakas, tanging ang ngayon. At ang lahat ng nasa loob nito ay isang malalim, tahimik at puno ng lambing na koneksyon na tila tinatandaan ang bawat detalye, ginigising ang mga damdaming matagal nang natutulog. May bago doon. Hindi ito kahinaan kundi pagbubukas, parang pinapayagan niya akong makita ang higit pa sa ibabaw. Ang bawat segundo ay tila pinalawig na parang pinili ng oras ang sandaling ito para bumagal at bigyan kami ng espasyo. Ang puso ay tumitibok ng malakas, kasabay ng aking ritmo. Dahan-dahan niyang binuksan ang mga mata at nakita ko ang paghanga doon. Hindi pang ibabaw, hindi panandalian, kundi isang tunay na bagay na tila nagmumula sa kailaliman ng kaluluwa. Nanatili kaming ganoon ng ilang minuto, nag-e-enjoy lang sa presensya ng isa't isa, walang pagmamadali. Ang mundo sa labas ay tila malayo at hindi gaanong mahalaga. Biglang narinig namin ang tunog ng pagbukas ng pintuan ng salamin. Bumalik si Vanny, ngayon ay nakadress na manipis at ang basang buhok ay nakaayos sa isang magulong bun. Tumigil siya sandali nang makita kaming magkalapit. Ano, nandito pa rin kayo? Tanong niya, nakayuko ang ulo. Ang mga mata ay palipat-lipat sa akin at kay Paolo.
Ano ang namiss ko? Umuubo si Paulo halatang hindi komportable sa pagtatanong, pero hindi siya naantig. Pinanood niya muna ako na parang humihingi ng permiso bago sumagot. Saka nilingon si Vanji. Wala naman masyado, sagot niya. Nagkwentuhan lang kami tungkol sa buhay sa probinsya, mga ganon. Napataas ni Vanji ang isang kilay na puno ng pagdududa, pero hindi na siya nagtangka pang magtanong. Sa halip, itinataas niya ang mga kamay na parang sumusuko. Sige na nga, hindi na ako magtatanong pa, pero kailangan na nating umalis. Tumawag ang nanay ko, gusto niya akong tulungan sa hapunan. Tumingin ako kay Paulo na tila nanahimik ng sandali. Ang mga mata niya ay muling nagtagpo sa akin, at alam ko na iniisip niya ang pareho kong iniisip. Masyado pang maaga, bulong ko. Napabuntong hininga si Vanji at iwinaksi ang mga mata. Ay nako, mga pa-cute kayo dyan. Hindi nyo kailangan gumawa ng mga dahilan para magkita kayo ulit. Sabihan nyo na lang yan at tapos na. Tinawanan ko siya ng hindi mapigilan. Hindi matigil si Vanji pagdating sa pagiging tagapag-ayos ng mga puso. Si Paulo naman ay halatang nabawasan ang bigat sa dibdib dahil sa panghihimasok ni Vanji. Ngumiti siya ng malaki at tunay, na parang natanggap na niya ang pahintulot na hindi niya alam na hinahanap. Saka siya tumingin ng diretso sa akin at tanong, "Kailan kita pwedeng makita ulit?" Tahimik akong sandali, nagulat sa bilis ng tanong, pero hindi ako nag-atubiling sagutin. "Kailan mo gusto?" Sabi ko ng malumanay ngunit matatag. Palakpakan si Vanji na parang nasa entablado kami at siya ang audience. "Ayan, tapos na yan! Pwede na tayong umalis, hindi ba? May nilutong manok na naghihintay sa akin." Habang naglalakad kami papunta sa lumang kotse ni Paulo, may kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin na parang ang araw na nagsimula ng simple at payapa ay nagbago ng isang bagay sa loob ko na parang lahat ng nangyari ay para sa isang dahilan. Nang magpaalam kami, hinawakan niya ang kamay ko ng sandali, higit pa sa kinakailangan, at hinalikan ako ng isang huling halik. Ang tingin niya ay nagsasalita ng lahat ng mga salitang hindi pa niya nasasabi. Hindi ito paalam. Habang si Vanji ay nagsasalita sa tabi sa upuan ng pasahero, hindi ko mapigilang tumingin sa bintana, tanaw ang liwanag ng dapit hapon na nagkulay ng langit ng mga kulay kahel at hindi ko na mahintay ang muli naming pagkikita. Minsan, isang araw ng tag-init sa Batangas ang nagbukas ng pintuan ng isang kwento na hindi ko inaasahan. Ako si Marikit, 25 taong gulang, at taga Batangas na mahilig sa mga simpleng bagay. Ang araw, ang tubig ng pool sa likod ng bahay ng tatay ko, at ang mga sandaling tahimik ngunit puno ng lihim. Ang araw na iyon ay isang Sabado, mainit at tahimik, na parang yakap ng araw na hindi mo gustong bitawan. Dito nagsimula ang lahat, sa isang araw na puno ng init, ng tubig, at ng mga hindi inaasahang pagtingin. Pagkatapos ng aming mahinahong sandali ni Paulo sa tabi ng pool, habang si Vanji ay nag-aayos ng sarili sa loob ng bahay, napansin ko ang kakaibang liwanag na bumabalot sa paligid. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagdadala ng mga anino ngunit hindi dinadala ang lamig. Ang hangin ay may halimuyak ng kalamansi at mint na nagmumula sa mga halamang nasa paligid ng bakuran. Tila ba ang mundo ay huminto sa pag-ikot para bigyang daan ang isang sandali na hindi malilimutan. Si Paulo ay nanatili sa aking tabi, nakatayo sa gilid ng pool na ang mga paa ay nakalubog sa malamig na tubig. Hindi niya iniwasan ang aking tingin, bagkus ay lalo pa itong pinatatag. Sa bawat paghinga, ramdam ko ang kanyang presensya, isang presensyang tahimik ngunit matatag na parang ang kanyang puso ay nakatuon lamang sa akin sa gitna ng lahat ng ito. Naramdaman ko ang bigat ng aming mga mata na nakikipag-usap ng hindi gumagamit ng salita, isang palitan ng damdamin na hindi kailangang ipaliwanag. Napailing si Vanji mula sa loob ng bahay at lumabas siya dala ang 2 baso ng caipirinha, isang inuming gawa sa kalamansi, asukal, yelo at mint na may kasamang halong lambing at kaunting pagsuway. Inabot niya ang isa sa amin, sabay ngiti na nagsasabing, "Ito, pampasigla sa gabi." Ang kanyang mata ay kumikislap sa liwanag ng dapit hapon at tila ba siya ang ilaw ng gabi na yon. "Salamat," sabi ko kay Vanji, at pagkatapos ay ibinigay ko ang baso kay Paulo nang ngumiti ng may pasasalamat.
Ininom namin ang inumin ng sabay, ang tamis at asim ay naghalo sa aking bibig na parang nagmumungkahi ng mga bagong simula. Habang umiinom, napansin ko ang malumanay na paggalaw ni Paulo, ang malumanay niyang pagngiti, ang dahan-dahang pag-ayos ng kanyang buhok, at ang mga mata niyang tila naglalaman ng mga kwento ng mga lugar na hindi ko pa nararating. Mayroong isang bagay sa kanya na hindi ko maipaliwanag, isang misteryo na nakakaakit at nagdadala ng init sa aking puso. Marikit, mahina niyang tinawag ang pangalan ko, at sa pagkakataong iyon, para bang tumigil ang mundo. Ang kanyang boses ay parang hangin na dumadampi sa mga dahon, malambing at puno ng pag-aalala. Gusto kong malaman mo na hindi ito basta pagkikita lang para sa akin. Hindi ko alam kung paano sasagot. Ang mga salita ay tila nagtatago sa aking bibig, ngunit ramdam ko ang lalim ng kanyang nararamdaman. Napalapit siya ng bahagya, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa akin na parang naghahanap ng pahintulot ng isang sagot na magbibigay liwanag sa kanyang puso. Paulo, bulong ko, habang ang tubig ay dahan-dahang kumikilos sa pagitan namin, gumising ang isang bahagi ng puso ko na matagal nang natutulog. Hindi ko maipaliwanag ang eksaktong nararamdaman, ngunit alam kong ito ay iba. Hindi basta pagkakaibigan, hindi rin isang simpleng pagkagusto. Napangiti siya ng malambing, at sa sandaling iyon, tila binalot kami ng isang kakaibang init na nagmumula sa loob, na parang apoy na hindi naglalaho kahit sa malamig na gabi. Ang mga mata niya ay nagningning, at ang kanyang mga kamay ay mahinahong humawak sa aking mga palad. Sa gitna ng katahimikan, narinig namin ang tunog ng mga ibon na dahan-dahang naghahanda sa pagtulog, at ang malambing na hangin ay nagdala ng mga pangarap na tila ba para lamang sa amin. Ang mga salita ay hindi na mahalaga, ang presensya ay sapat na. Ngunit bago pa man kami tuluyang makalimot sa mundong aming ginagalawan, narinig namin ang malakas na sigaw mula sa loob ng bahay. Si Vanji, na may mukha ng pagkabigla, ay sumigaw, "Marikit! May tawag ka?" Bigla akong bumalik sa realidad. Ang init sa aking puso ay napalitan ng kaba. Sino kaya ang tumatawag sa akin sa ganitong oras? At ano ang ibig sabihin nito para sa araw na ito na puno ng mga pangakong hindi pa natutupad? Hindi ko inaasahan ang araw na yon sa Lipa, Batangas, isang araw na puno ng araw, tubig, at mga lihim na damdamin. Ako si Marikit, 25 taong gulang, at sa simpleng buhay ko, hindi ko inakalang may isang sandali na magpapabago ng takbo ng aking kwento. Matapos ang mahinahong pag-uusap ko kay Paulo sa tabi ng pool at ang pagdating ni Vanji na may dalang mga baso ng kaipirinha, ang gabi ay tila nagsimula ng may kakaibang sigla. Ngunit ang lahat ay biglang nag-iba nang may tawag na dumating. Nang marinig ko ang sigaw ni Vanji mula sa loob ng bahay, dali-dali akong tumayo mula sa pool. Ang tubig ay tumulo mula sa aking katawan habang mabilis akong pumunta sa sala. Nakita ko ang cellphone ko na kumikislap sa mesa. Isang tawag na hindi ko inaasahan. Nang sagutin ko ito, narinig ko ang boses ng ina ko, si Nanay Luningning, na puno ng kaba at pag-aalala. "Marikit, dumating na ang mga bisita sa bahay. May problema tayo." Hindi ko maintindihan ang biglang pagbabago sa tono ng boses niya. "Anong bisita, Nay?" Tanong ko habang pinipilit kontrolin ang kaba na unti-unting sumisiklab sa dibdib ko. "Si Tatay Jun, may nangyari sa kanya sa opisina. Hindi ko pa alam ang detalye, pero nagsabi siya na kailangan mong bumalik agad dito sa bahay." Paliwanag niya habang ang boses ay nanginginig. Para bang nawalan ako ng lakas. Ang araw na puno ng saya at mga bagong simula ay biglang napuno ng takot at hindi tiyak na mga tanong. Si Tatay Jun, ang ama ko, ang taong tahimik ngunit may malalim na pagmamahal para sa akin, ngayon ay may problema. Anong klaseng problema ito? At bakit kailangan ko agad bumalik? Nagpasya akong huwag ipakita kay Paulo ang biglaang pag-iba ng aking emosyon. "Vanji, kailangan kong umalis muna," sabi ko ng mahinahon kahit ang puso ko ay parang sumabog. Siya ay tumango at umunat ng kamay para tulungan akong makalabas ng pool. Habang nagbibihis, pinilit kong balikan ang mga huling sandali namin ni Paulo, ang mga ngiti, ang mga pagtingin na puno ng pangako, ang mga haplos ng tubig sa aming mga balat. Pero ngayon, ang lahat ng iyon ay tila lumabo sa harap ng biglaang pangyayari. Lumabas ako ng bahay ni Tatay Jun at huminga ng malalim sa mainit na hangin ng hapon.
Ang araw ay unti-unting lumulubog, ang mga kulay ng kalangitan ay nagiging dilaw at kahel, ngunit sa puso ko ay may dilim na hindi maalis-alisan. Sumakay ako sa jeep na patungo sa aming bahay sa bayan ng Lipa, habang iniisip ang mga bagay na maaaring nangyari. Habang nasa daan, naalala ko ang mga salita ni Paulo tungkol sa probinsya, ang lugar kung saan ang oras ay dahan-dahan, walang pagmamadali, at kung saan ang katahimikan ay niyayakap ang bawat tao. Parang ang araw na ito ay isang pagsubok, isang lihim na kailangang tuklasin. Ang mga mata niya na puno ng paghanga ay bumabalik sa isip ko, ngunit ngayon, ang aking puso ay nakatuon sa isang mas malalim na kwento na naghihintay na mabunyag. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng mga mukha ng kapitbahay at mga kamag-anak na tila nag-aalala. Ang aking ina ay nakayuko, hawak ang telepono, habang si Tatay Jun ay nakaupo sa sofa, pagod at may mga pasa sa mukha. Hindi ko maintindihan kung paano nangyari iyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagkukwento ng isang laban na hindi niya inaasahan. Lumapit ako sa kanya, hinawakan ang kanyang kamay, at naramdaman ko ang init ng kanyang palad, isang init na nagbigay ng lakas kahit na siya ay tila wasak na. "Tay, ano ang nangyari?" tanong ko nang may pangamba. Tahimik siya sandali, sa kadahan-dahang sinabi, "May nangyaring kaguluhan sa opisina, Marikit. May mga taong gustong sirain ang aming trabaho at ako ang naging target nila." Hindi ko mapigilan ang luha na dumaloy sa aking mga pisngi. Ang araw na nagsimula ng puno ng saya ay natapos sa isang kwento ng takot, pagtatanggol, at lihim na laban na hindi ko pa alam kung paano haharapin. Habang nakatayo sa tabi ng aking tatay, naramdaman ko na ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang bagyo. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na malinaw, ang pagmamahal at tapang na bumabalot sa amin, isang apoy na kailanmay hindi mawawala. Ang araw na yon sa Lipa ay tila isang bagyong sumabog sa buhay namin, isang sandali na nagdulot ng takot, pag-aalala at mga tanong na wala pa akong sagot. Ako si Marikit, 25 taong gulang, at ngayon ay naharap sa isang kwento na higit pa sa mga simpleng araw ng tag-init na dati kong kilala. Matapos ang biglaang balita tungkol sa aking Tatay Jun, ang ama ko, na may problema sa opisina, naramdaman kong kailangan kong maging matatag, hindi lang para sa sarili ko kundi para sa kanya at sa aming pamilya. Habang nakaupo sa tabi ng Tatay Jun sa aming sala, tinitingnan ko ang mga pasa sa kanyang mukha at ang pagod sa kanyang mga mata. Hindi niya kailangang sabihin ang lahat ng detalye para malaman kong malalim ang laban na kanyang kinakaharap. Ang mga taong gustong sirain ang kanyang trabaho ay parang mga anino na sumisikil sa aming katahimikan. "Paano ito nangyari, Tay?" tanong ko ng mahina, sabay hawak sa kamay niya na punong-puno ng init at lakas. "Isang grupo ng mga taong hindi gusto ang mga proyekto namin," sagot niya. "Sila ang nagplano ng mga paninira at pananakot. Hindi lang ito tungkol sa trabaho, Marikit. Ito ay laban para sa katotohanan." Hindi ko maiwasang mapaiyak. Ang ama ko, na laging tahimik at mapagpakumbaba, ay ngayon ay nakikipaglaban sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na bumalot sa akin. Hindi lang siya ang nangangailangan ng suporta, ako rin. Sa gitna ng mga pangyayaring iyon, naalala ko ang mga ngiti ni Paulo at ang kanyang mga mata na puno ng pag-asa at katahimikan. Ngunit ngayon ang mga iyon ay tila malayo, parang bahagi ng isang panaginip na unti-unting nawawala. Ang buhay ay hindi perpekto, at ang mga araw ng kasiyahan ay maaaring biglang mapalitan ng unos. Habang iniisip ko ang mga ito, bumukas ang pinto at pumasok si Banji, dala ang mga pagkain para sa hapunan. "Marikit, kumain ka muna. Kailangan mo ng lakas," sabi niya na may pag-aalala sa kanyang mukha. Tumango ako kahit na ang utak ko ay puno ng mga tanong. Habang kumakain kami, nagpasya akong tawagan si Paulo upang ipaalam ang nangyari. "Paulo, may problema si tatay," ang sabi ko ng mahina sa telepono. "Marikit, nandito lang ako. Kung kailangan mo ng kahit ano, tawagan mo lang ako," tugon niya na nagbibigay ng konting liwanag sa madilim kong gabi. Pagkatapos ng tawag, napahinga ako ng kaunti, ngunit ang isip ko ay patuloy na umiikot sa mga pangyayari. Paano ko haharapin ang mga pagsubok na ito? Paano ko matutulungan ang aking tatay na labanan ang mga anino na sumisikil sa kanya?
Kinabukasan, nagpasya akong bumalik sa opisina ni Tatay Jun upang alamin ang buong detalye. Sa pagpasok ko sa gusali, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila nagdadala ng mga kwento ng pagtataksil at pakikibaka. Ang mga tao ay tahimik, may halong takot at paghihintay. Isang matandang sekretarya ang lumapit sa akin at mahina ang tinig. "Marikit, ang iyong tatay ay nasaktan ng labis sa isang insidente. May mga taong gustong sirain siya dahil sa kanyang katapatan." Hindi ko mapigilan ang aking luha. Ang mundo na dati kong kilala ay unti-unting nagiging madilim, puno ng mga lihim at panganib. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang isang apoy sa loob ko, isang apoy na nagsasabing, hindi ako susuko, hindi ako magpapatalo. Habang naglalakad ako palabas ng opisina, naisip ko si Paulo, ang lalaking nagdala ng liwanag sa araw ko. Alam kong kailangan ko siya ngayon, higit pa sa dati. At sa puso ko, may pangakong sisimulan ko ang isang bagong laban. Para sa aking pamilya, para sa aking sarili, at para sa mga pangarap na hindi dapat masira. Ang araw ay muling sumikat sa lipa, ngunit ang kwento ko ay nagsisimula pa lamang. Hindi ko pa rin ma-imagine kung paano nangyari ang lahat ng iyon. Ang biglaang pagbabago ng araw ko na puno ng araw at tubig, naging isang gabi ng takot at tanong. Ako si Marikit, 25 taong gulang, at ngayon ay nahaharap sa isang laban na hindi ko inaasahan. Ang mga pangyayari noong nakaraang gabi ay patunay na ang buhay ay puno ng mga pagsubok na kailangang harapin ng buong tapang. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na patuloy na nagbibigay sa akin ng lakas, ang pag-asa at ang pagmamahal na naramdaman ko mula kay Paulo. Nang bumalik ako sa bahay mula sa opisina, hindi ko maiwasang mag-isip kung paano sana nag-iba ang araw kung hindi ito nangyari. Paano kung hindi tumawag si nanay? Paano kung hindi nagdesisyon si Tatay Jun na harapin ang laban sa opisina? Maraming tanong ang bumabalot sa aking isipan at para bang ang mga sagot ay nakatago sa mga anino ng nakaraan. Habang nakaupo ako sa tabi ng pool sa likod ng bahay, tinitingnan ko ang kumikislap na tubig na parang salamin na nagre-reflekta ng mga pangarap at takot na pinaghalong magkakasama. Naramdaman ko ang lamig ng tubig sa aking mga kamay at sa sandaling iyon, naalala ko ang mga ngiti ni Paulo, ang mga mata niyang puno ng pag-asa at kalmadong init. Kung ano man ang nangyari, alam kong hindi ko ito kayang harapin ng mag-isa. Kailangan ko ng kasama, isang taong makikinig at makakaunawa, isang taong handang tumulong sa akin sa mga susunod na hakbang ng aking buhay. Napag-isip-isip ko rin na baka ang mga pangyayari ay isang paraan para ipakita sa akin kung gaano kahalaga ang mga tao sa paligid ko. Ang pamilya, ang mga kaibigan, at ang mga taong handang makinig sa mga kwento ko, sila ang tunay na kayamanan na dapat kong pahalagahan. Habang pinagmamasdan ko ang dahan-dahang paglubog ng araw, napagtanto ko na ang buhay ay hindi palaging madali at ang mga pagsubok ay bahagi ng ating paglalakbay. Ngunit ang mahalaga ay kung paano tayo bumangon mula sa mga ito, kung paano natin harapin ang mga hamon ng may tapang at pag-asa. Nagpasya akong tawagan si Vanji upang magpasalamat at humingi ng lakas ng loob. Sa bawat salita na aming pinagsaluhan, naramdaman ko ang suporta na nagbibigay lakas sa akin upang magpatuloy. At syempre, hindi ko pinalampas ang pagkakataon na tawagan si Paulo muli. Sa bawat pag-uusap namin, unti-unting naibabalik ang saya at pag-asa sa aking puso. Ang kanyang mga salita ay parang ilaw sa madilim na daan na aking tinatahak. Habang nagpapahinga sa likod ng bahay, naisip ko ang mga susunod na hakbang. Paano ko haharapin ang laban ng aking tatay? Paano ko aalagaan ang sarili ko? At paano ko tatanggapin ang mga pagbabago sa aking buhay? Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, ngunit isang bagay ang sigurado ako, hindi ako mag-iisa. At sa puso ko, may apoy na patuloy na naglalagablab, handang sumalubong sa kahit anong hamon. Ang kwento ko ay patuloy na isusulat, at sa bawat pahina may mga aral at pag-asa na naghihintay na madiskubre. Sa kabila ng dilim, may liwanag na patuloy na nagliliwanag sa akin. Hindi ko inasahan na ang simpleng araw sa lipa ay mauuwi sa isang napakalaking pagbabago sa buhay ko. Ako si Marikit, 25 taong gulang, at ang mga nangyari ay parang isang pelikula na hindi ko inaasahang maging bida. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may isang pangyayaring ganap na nagulat sa akin. Isang lihim na bumalot sa kwento namin ni Paulo.
Isang lihim na hindi ko inaasahan na maririnig. Isang gabi, habang nagpapahinga ako sa bahay, tumawag si Vanji na may tinatagong kaba sa boses. "Marikit, may kailangan akong sabihin," mahina niyang panimula. "Hindi mo inaasahan ito, pero si Paulo, may tinatago siya mula sa akin. At sa'yo." Napatingin ako sa dilim ng kwarto, puso ko ay tumibok ng mas mabilis. "Anong ibig mong sabihin, Vanji? Ano ang tinatago niya?" Hindi agad sumagot si Vanji. Hindi ko rin sigurado kung paano sasabihin pero may mga sulat siyang natanggap mula sa probinsya. Hindi lang basta mga sulat, mga babala. Parang may mga taong gustong siyang iwasan pero hindi niya sinasabi kung sino o bakit. Hindi ako makapaniwala. Si Paulo, ang taong nagdala ng liwanag at katahimikan sa buhay ko, ay may mga tinatagong problema na hindi ko alam. Parang ang araw na puno ng saya ay unti-unting naging ulap na nagdadala ng unos. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi niya sinabi sa akin ang tungkol dito. Bakit niya itinatago ang mga sulat na may mga babala? At higit sa lahat, sino ang mga taong iyon na gusto siyang ilayo sa amin? Ang mga tanong ay nag-ikot sa isipan ko at ang pagdududa ay unti-unting kumalat sa puso ko. Napaisip ako kung tunay ba ang lahat ng nangyari o kung may mga lihim na mas malalim pa kaysa sa mga ngiti at mga salita. Sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang takot na baka ang taong pinagsamahan ko ay may mga kwentong hindi ko pa alam, mga lihim na maaaring magbago ng lahat. Ngunit may isang bagay na alam ko, kailangan kong malaman ang katotohanan. Hindi ko pwedeng hayaang mawala ang lahat nang hindi ko sinusubukang intindihin ang mga dahilan sa likod ng mga lihim. Nagpasya akong harapin si Paulo. Kailangan kong tanungin siya ng diretsyo kahit na nangangamba ako sa mga sasabihin niya. Hindi ko kayang magpatuloy sa isang kwento na may mga puwang na hindi ko maintindihan. Habang naghahanda ako sa pag-uusap na yon, naisip ko na ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang pagsubok. Ngunit sa kabila ng lahat, ang tunay na lakas ay nagmumula sa katotohanan at pagtanggap. Ang kwento namin ni Paulo ay hindi pa tapos. At ngayon, isang bagong kabanata ang nagsisimula. Isang kabanata na puno ng mga lihim, mga pagsubok, at maaaring mga bagong pag-asa. Hindi ko alam kung paano ito magtatapos, ngunit isang bagay ang sigurado ako. Hindi ako titigil sa paghahanap ng katotohanan. At sa puso ko, may apoy na hindi mawawala, na naglalaban para sa pagmamahal at katotohanan. Hindi ko inakala na ang pag-uusap namin ni Paulo ay magiging simula ng isang napakalalim na kwento na punong-puno ng mga lihim at katotohanang matagal na niyang tinatago. Ako si Marikit, 25 taong gulang, at sa gabing iyon, lahat ng mga tanong ko ay unti-unting nasagot. Pero kasabay nito ang mga bagong pangamba na hindi ko inaasahan. Nilapitan ko siya sa tabi ng pool, ang tubig ay kumikislap sa liwanag ng buwan, na parang sumasalamin sa mga damdamin naming pareho. "Paulo," mahina kong panimula, "bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa mga sulat? Ano ang ibig sabihin ng mga babalang iyon?" Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya ay puno ng lungkot at pag-aalala. "Marikit, may mga bagay sa buhay ko na kailangang itago para sa iyong kaligtasan," sagot niya. "Mula sa probinsya, may mga tao na hindi gusto akong makita ng mga kagaya natin na malapit sa isa't isa. Hindi ito basta away o selos. Ito ay isang bagay na mas malalim at mas mapanganib. Hindi ako makapaniwala sa mga salitang iyon. Mapanganib? Ano ang ibig mong sabihin, Paulo? Ano ang nangyayari?" Huminga siya ng malalim bago ipinaliwanag, "May mga taong gustong sirain ang kapayapaan ng lugar kung saan ako nanggaling. At dahil sa mga koneksyon ko, nai-involve ako sa mga bagay na hindi ko gusto. Ayokong mapasama ka sa mga problema ko, kaya hindi ko sinabi ng maaga." Ang bigat ng mga salitang iyon ay bumagsak sa aking dibdib. Parang ang araw na puno ng pag-asa ay naging ulap ng takot at hindi tiyak na mga pangyayari. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang katapatan sa kanyang mga mata. Isang katapatan na nagsasabing, hindi siya nagtatago sa akin dahil sa pag-ayaw, kundi dahil sa pagprotekta. "Pero Paulo, hindi kita papayagang harapin mo ito ng mag-isa," sabi ko ng may determinasyon. "Kung mahal mo ako, kailangan nating harapin ito ng magkasama." Napangiti siya ng bahagya at sa sandaling iyon, parang naibalik ang init na dati naming naramdaman. "Salamat, Marikit, kailangan ko ang lakas mo, hindi ko kayang harapin ito ng mag-isa."
Sa mga sumunod na araw, unti-unting nabunyag ang mga detalye ng kanyang buhay, ang mga lihim na nagtatakip sa madilim na bahagi ng probinsya, ang mga tao na may kapangyarihang gustong sirain ang mga inosenteng tulad niya. Hindi ito isang simpleng kwento ng pag-ibig, kundi isang laban para sa kalayaan at katarungan. Habang kami ay magkasama, naramdaman ko ang lalim ng aming koneksyon. Isang koneksyon na hindi nasusukat sa mga salita lamang, kundi sa mga damdaming naglalagablab sa aming mga puso. Ang bawat haplos, bawat titig ay nagdadala ng lakas na kailangan namin para harapin ang mga hamon. Ngunit sa likod ng aming pag-iibigan, naroon pa rin ang banta ng mga lihim na maaaring sumira sa lahat ng aming pinapangarap. Ang gabi ay puno ng mga tanong, hanggang kailan kaya kami makakapit sa isa't isa bago dumating ang unos na maglalayo sa amin? At habang ang buwan ay patuloy na nagliliwanag sa aming paligid, alam ko na ang aming kwento ay hindi pa tapos. Ito ay isang kwento ng pag-asa, ng laban, at ng pagmamahal na handang sumubok sa bawat pagsubok. Sa puso ko, may apoy na naglalagablab, isang apoy na hindi kailanman mamamatay kahit gaano man kalalim ang dilim na aming haharapin. Ang aming kwento ay patuloy na isusulat at sa bawat pahina may pag-asa na naghihintay na madiskubre. Ang kwento namin ni Paulo ay umabot sa punto ng matinding tensyon, parang apoy na naglalagablab ng hindi mapigilan. Ako si Marikit, 25 taong gulang, at ang bawat sandali ngayon ay puno ng pag-aalala at pag-asa na sabay na naglalaban sa aking puso. Sa kabila ng mga lihim at mga banta na bumabalot sa amin, ang aming pagmamahal ay naging mas matindi, mas malakas. Parang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong unos. Habang lumalalim ang gabi, ang paligid ng bahay ni Tatay Jun ay tahimik ngunit punong-puno ng tensyon. Ang mga anino sa mga pader ay tila nagsasayaw, nagpapahiwatig ng mga panganib na hindi namin nakikita ngunit ramdam namin. Ang bawat tunog ng hangin, bawat kaluskos ng mga dahon ay nagiging tanda ng paparating na pagbabago. Si Paulo ay nasa tabi ko, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humahawak sa akin, parang sa ganoon lang niya maipapakita ang lakas na kailangan namin. Ang mga mata niya ay puno ng tapang, ngunit sa likod ng mga iyon ay may takot na hindi niya ipinapakita. Alam kong pareho kaming nahaharap sa isang laban na hindi alam kung kailan matatapos. Marikit, mahina niyang bulong sa akin, hindi ko alam kung hanggang kailan ko kaya ito. Pero dahil sa'yo, may lakas akong ipagpatuloy. Hindi ko mapigilan ang luha na bumalot sa aking mga mata. Hindi tayo susuko, Paulo? Kahit ano pa ang dumating, lalaban tayo ng magkasama. Ngunit ang tensyon ay lalong tumindi nang dumating ang isang hindi inaasahang bisita. Isang taong may dalang balita na magpapabago sa lahat. Ang pintuan ay bumukas ng marahan at pumasok si Mang Delfin, ang matandang kapitbahay na kilala sa pagiging matalino at maalam sa mga nangyayari sa paligid. Marikit, Paulo, ang malalim niyang boses ay puno ng seryosong babala. May mga taong nagbabantang sirain ang kapayapaan dito. Hindi ito simpleng laban lang. Kailangan ninyong maging handa sa mga susunod na pangyayari. Ang kanyang mga salita ay pumalo sa amin na parang kidlat. Ang apoy ng tensyon ay naging isang pagsabog, ang bawat isa sa amin ay nakaramdam ng bigat ng mga paparating na hamon. Sa loob ng mga susunod na araw, ang aming buhay ay naging isang giyera ng damdamin at katotohanan. Ang mga lihim ay unti-unting nabunyag, ang mga kalaban ay naging mas mapanganib, at ang aming pagmamahal ay nasubok sa bawat hakbang. Ngunit sa kabila ng lahat, ang apoy na naglalagablab sa puso namin ay nanatiling buhay. Ang bawat haplos, bawat titig ay nagiging sandata laban sa kadiliman na sumusubok sirain ang aming mundo. Ang kwento namin ni Paulo ay hindi basta pag-ibig lang. Ito ay isang laban para sa kalayaan, para sa katotohanan, at para sa pagmamahal na hindi susuko kailanman. At habang ang gabi ay lalong lumalalim, kami ay nananatili sa tabi ng isa't isa, handa sa kahit anong unos na darating. Ang aming puso ay naglalagablab, isang apoy na hindi kailanman mapapatay ng kahit anong bagyo o dilim. Ang gabi ay puno ng mga lihim, mga pangarap, at mga pangamba. Ako si Marikit, 25 taong gulang, at sa bawat hininga ko ay ramdam ko ang bigat ng mga nangyayari, ang mga pagsubok na hindi namin inaasahan, ang mga laban na kailangang harapin, at ang apoy ng pagmamahal na patuloy na naglalagablab sa puso ko.
Ngunit sa kabila ng lahat, may isang tanong na bumabagabag sa akin. Hanggang kailan kami makakapit sa isa't isa bago dumating ang unos na maghihiwalay sa amin? Habang nakatayo kami ni Paulo sa gilid ng pool, ang tubig ay kumikislap sa liwanag ng buwan, parang sumasalamin sa mga damdamin naming pareho, pag-asa, pangamba, at lihim na pagnanasa. Ang mga kamay niya ay mahigpit na humahawak sa akin, parang sa ganoon lang niya maipapakita ang tapang na kailangan namin sa mga susunod na araw. Bigla, narinig namin ang tunog ng sasakyan na paparating sa gate. Ang puso ko ay biglang tumibok ng mabilis, puno ng katanungan at kaba. Sino kaya ang darating? Kaibigan? Kaaway? O isang bagong lihim na magpapabago sa lahat? Ang gate ay unti-unting bumukas, at sa pagpasok ng sasakyan, nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Si Tatay Jun, ngunit may kakaibang ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiti na puno ng tagumpay. Sa kanyang likod ay mga pulis, mga taong dumating upang tulungan siyang wakasan ang laban na matagal na niyang kinakaharap. "Marikit, Paulo," sabi ni Tatay Jun, "hindi tayo nag-iisa. Dumating na ang panahon para tapusin ang lahat ng ito. Hindi na kayo kailangang matakot." Ang mga salita niya ay parang ilaw sa dilim ng gabi, nagbigay ng pag-asa at lakas sa aking puso. Ang laban na matagal naming kinatakutan ay unti-unting nagiging isang kwento ng tagumpay. Ngunit bago pa man kami makapagdiwang, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na dumaan sa aming paligid, isang paalala na ang mundo ay puno pa rin ng mga lihim at panganib, at sa likod ng tagumpay ay may mga bagong hamon na naghihintay. Habang hawak ang kamay ni Paulo, alam ko na ang aming kwento ay hindi pa tapos. Ito ay isang kwento ng pag-ibig, tapang, at mga lihim na kailangang tuklasin. At sa bawat hakbang namin sa dilim, may apoy na naglalagablab sa aming mga puso, isang apoy na hindi kailanman mamamatay. At sa huling sandali ng gabing iyon, habang nakatitig kami sa mga bituin sa langit, bumulong ako sa sarili ko, ito pa lang ang simula. Ano kaya ang susunod na kabanata ng aming kwento? Ang sagot ay naghihintay pa rin sa dilim, handang sumabog sa liwanag ng bagong araw.